nang akala ni Jonathan na napalibutan na niya sila, ginamit ng Straw Hats ang kanilang mga matatalinong trick kasama na ang impact dials at flame dials upang itulak ang barko at palakihin ang octopus balon, kaya nakatakas ang Mary. Sa kalaunan, nakarating ang crew sa isang bagong isla at nakatagpo kay Marine Admiral Aokiji Kuzan, isang tao na mukhang tamad at walang pakialam, ngunit may nakakatakot na lakas. Ipinakita niya ang kanyang ice fruit power sa pamamagitan ng pagyeyelo ng karagatang makakatulong sa mga stranded na naglalakbay. Inihayag ni Aokiji na hinahanap niya si Robin, tinuturing siyang isang delikadong tao dahil sa kanyang nakaraan, sinubukan silang pigilan ni Luffy, Zoro, at Sanji ngunit talo sila sa lakas ni Aokiji, binfreeze ni Aokiji si Robin ng solid, ngunit pinatawad ang crew, sinasabing may utang siyang pabor sa kanila dahil sa pagkatalo nila kay Crocodile, dinala ng Straw Hats ang nagyayelong si Robin sa barko, at pinainit siya ni Chopper at Usopp gamit ang shower ng barko. Pabalik sa dagat, napansin ng crew ang isang dambuhalang palaka na lumalangoy, kaya't pinilit ni Zoro na sundan ito, dinala sila nito sa isang maliit na isla na mayroong parola, biglang dumaan ang isang napakalaking sea train, muntik nang mabangga ang Going Merry at itinulak ang dambuhalang palaka. Dito nagsimula ang Water 7 Saga, kung saan may mga bagong kaaway, isang misteryosong shipwright city, at marami pang mga hamon ang naghihintay sa crew. Pagkaalis nila sa mga riles ng sea train, nakatagpo ang Straw Hats kay Station Master Kokoro, ang kanyang apong si Chimney, at ang kanilang pusa na si Gonbi. Ipinaliwanag ni Kokoro na ang dambuhalang palaka, si Yokozuna, ay madalas subukang pigilan ang sea train Puffing Tom bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Sinabi rin niya na ang kanilang log post ay nakaturo na patungong Water 7, ang kilalang lungsod ng mga shipwrights, at binigyan sila ni Kokoro ng mapa at isang liham ng pagpapakilala sa pangunahing kumpanya ng shipbuilding ng lugar, ang Galila Company, na pinamumunuan ni Iceberg. Pagdating nila sa Water 7, namangha ang crew sa mga kanal ng lungsod na tulad ng Venice at mga bangkang pinapalakas ng mga sea monster na tinatawag na Yagara. Pumunta sina Luffy, Nami, at Usopp upang ipapalit ang kanilang ginto mula sa Skypiea para sa 200 milyong berries, habang nawawala si Chopper at hindi nakita si Robin, na nilapitan ng isang misteryosong maskarang tao, si Zoro, na nagbabantay sa barko, ay inatake ng mga hindi kilalang tao ngunit nagising at pinalayas ang Frankie family, isang gang ng mga scrap dealers at bounty hunters. At sa Dock 1 naman, nakatagpo ang grupo ni Luffy kay Koko, isang forma ng Galila na kahawig ni Usopp at may kakayahang tumalon ng malalayong distansya, pumunta siya upang inspeksyonin ang Going Merry. Samantala, si Usopp ay inambush ng Frankie family at malubhang binugbog, kaya't nawala ang buong 200 milyong berries. Bumalik si Koko na may nakakabiglang diagnosis, ang kill ng Going Merry ay wasak at hindi na maaring ayusin, hindi makapaniwala si Luffy, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman nilang nawawala si Usopp at ang mga briefcase na nakuha nila ay walang laman. At si Usopp, sugatan, pero matatag, ay nagsisikap na kunin ang pera mag-isa at muling binugbog, sinundan nina Luffy, Sanji, Zoro, at Chopper ang kanyang blood trail patungo sa Frankie House, tinalo ang gang, at winasak ang gusali, ngunit wala na ang pera, at napilitan si Luffy na tanggapin na hindi na mailigtas ang Mary. Pagbalik nila sa barko, sinabi ni Luffy kay Usopp na wala ng pag-asa pang maayos ang Mary at makakakuha na sila ng bagong barko, labis ito na ikinalungkot ni Usopp ang pagkakasira ng Mary at inakusahan si Luffy na iniwan na lang ang kanilang mga alaala at galit na hinamon siya sa isang duwelo. Noong gabing iyon, magkasunod na naglaban sina Luffy at Usopp ng matindi, sa kabila ng matalinong paggamit ni Usopp ng mga gadgets at tricks, tinalo pa rin siya ni Luffy na may kabigatan sa puso, iniwan ni Luffy ang barko kay Usopp at naglakad palayo. Nag-check-in ng Straw Hat sa isang hotel na emosyonal na tinamaan ng mga nangyari. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Nami sa rooftop at sinabihan ng crew na si Iceberg ay nabaril, naghanap ng kasagutan ang mga manggagawa ng Galila, at pumunta sina Luffy at Nami sa bahay ng alkalde, ngunit pinigilan silang makapasok. Samantala, bumalik si Frankie sa Water 7, galit na galit dahil sa pagkawasak ng kanyang bahay. Nakita niya si Luffy at naglaban sila sa kalye, habang si Iceberg ay nagsabing nakita niya sina Nico Robin at ang isang matangkad na lalaki bago siya barilin. Nagmadali ang mga manggagawa ng Galila at pinutol ang laban, inakusahan ng Straw Hat Crew ng tangkang pagpatay. Habang tumataas ang tensyon sa Water 7, patuloy na nakikipaglaban ang Galila Company kay Luffy, habang si Frankie, na ngayon ay galit, ay nagsisimulang makipaglaban sa parehong panig. Habang ito ay nangyayari, si Chopper at Sanji ay nagmamadaling magtungo kay Usopp upang magbigay babala tungkol sa papalapit na Aqua Laguna, isang napakadelikadong alon na nagbabanta na magbaha sa buong lungsod.
Matapos magtakda ng layunin na matuklasan ang katotohanan, nagdulot ng kaguluhan si Luffy upang pilitin si Iceberg na makipagkita, hinihingi ang mga sagot, pumayag si Iceberg at simpleng nagsabi na gusto niyang makita si Robin sa huling pagkakataon. Samantala, nakipag-usap si Frankie kay Kokoro na nagbahagi ng kanyang hinala na ang CP9, isang lihim na sangay ng world government, ang may kagagawan sa pamamaril kay Iceberg. Ang kanyang teorya ay mukhang may basehan nang makita si Robin na nakikipagkita sa CP9, habang ang crew ay nagtago mula sa mga galit na mamamayan ng bayan. Nakita ni na Sanji at Chopper si Robin at hinarap siya. Inamin ni Robin na siya ang may kasalanan sa pag-atake kay Iceberg at iginiit na iiwan na niya ang crew. Bumalik si Chopper sa Straw Hats nang wala si Sanji, at nagpa siya si Luffy na ibalik si Robin, pinapalagay na may mas malalim na dahilan sa mga nangyayari. Kasabay nito, desperadong sinubukan ni Usopp na ayusin ang Going Merry upang maligtas mula sa Aqua Laguna. Pumunta ang Straw Hat sa Galila headquarters nang sabay-sabay sa oras na ang tatlong ahente ng CP9 ay naglunsad ng pagsalakay. Sa loob, nakaharap si Robin at ang nakamaskarang mamamaril kay Iceberg. Inihayag ng mamamaril na ang CP9 ay ipinasa ang kasalanan sa Straw Hats at hinahanap nila ang mga blueprints ng Pluton, mga sinaunang plano para sa isang makapangyarihang barko ng digmaan na dating hawak ni Iceberg at planong ipasa kay Polly. Habang nawawala si Luffy, tinanong ni Robin si Iceberg, at iniiwasan ng nakamaskarang lalaki ang mga kaguluhan. Inamin ni Iceberg na ang tunay na blueprints ay nasa ibang lugar. Ipinakita ang tunay na pagkakakilanlan ng CP9, sina Lucci, Coco, Khalifa, at Blue Ino, lahat ay undercover na mga empleyado ng Galila. Ipinaliwanag ni Lucci na hindi nandoon ang mga blueprints kay Iceberg at malamang ay ipinasa ito kay Cotty Flam, ang kapwa-apprentice ni Iceberg kay Tom, na ngayon ay kilala na bilang si Frankie. Dumating si Luffy, Polly, at ang Straw Hats at pumasok, ngunit nadatna nilang naghihintay sina Iceberg at ang CP9. Samantala, nakita ni Frankie si Usopp na inaayos ang Mary, at namangha sa debosyon nito, ibinahagi ni Usopp ang kanyang kwento, at sinabi ni Frankie ang tungkol sa espiritu ng barko na tinatawag na Cloboterman, na tanging lumilitaw lamang sa mga barkong minamahal ng kanilang mga crew. Napagtanto ni Usopp na ang Mary ay nag-ayos ng sarili nito sa Skypiea sa pamamagitan ng espiritong iyon. Sa Galila, nakipag-usap si Luffy kay Robin at humiling na bumalik siya, ngunit tumanggi ito, sinabing hindi niya magagawa ang kanyang hangarin kung mananatili siya sa kanila. Pinigilan ng CP9 ang crew, na binigyan si Robin ng oras upang makatakas. Ipinakita ni Lucci ang kanyang Devil Fruit Power, isang Zone-type leopard fruit, at brutal na tinalo sina Luffy at Zoro. Ipinapakita kung gaano kalakas ang CP9. Habang nakatali si Polly at Iceberg sa isang nasusunog na gusali, iniwan sila ng CP9 sa kanilang kapalaran. Samantala, si Frankie ay sinusubukang wasakin ang Mary, naniniwala na mas mabuting ipahinga na ito. Ngunit pinigilan siya ni Usopp, na inamin na hindi niya kayang iwan ang barko, kahit pa ito ay sira na at hindi na kayang ayusin. Biglang may kumatok sa hideout ni Frankie, walang babala, sinalakay ng CP9 ang lugar matapos nilang patumbahin ang mga tauhan ni Frankie sa labas. Mabilis nilang pinasuko si Frankie, at pinasok ang isang lihim na silid. Doon, walang awa nilang inapakan at winasak ang mga alaala niyang matagal niyang iningatan habang hinahalughog ang lugar para sa Pluton blueprints. Dito nagsimula ang isang mahaba at emosyonal na pagbabalik-tanaw. Ipinakita si Frankie bilang isang batang shipwright na kabilang sa Tom's workers, kasama si Iceberg. Magkasama nilang tinulungan si Tom sa pagbuo ng Sea Train, isang imbensyong nagligtas sa water pito at nagbigay daan para mapatawad si Tom sa kasalanang paggawa ng barko ni Goldie Roger, ang Oro Jackson. Ngunit 8 taon ang nakalipas, isang ahente ng CP5 na si Spandam ang nagtangkang kunin ang Pluton blueprints mula kay Tom. Tumanggi si Tom, kaya gumawa si Spandam ng bitag, ginamit ang mga barkong ginawa ni Frankie upang atakihin ang syudad at idiin si Tom. Nagtagumpay ang plano, inaresto sina Tom, Iceberg, at Frankie. Sa paglilitis, bumagsak ang loob ni Frankie at itinakwil ang kanyang mga barko, ngunit sinampal siya ni Tom upang muling ibalik ang kanyang dignidad. Hinimok siyang ipagmalaki ang kanyang gawa, at tinanggap ni Tom ang buong kasalanan. Bilang kabayaran, humiling siyang patawarin ang kanyang mga apprentice kapalit ng sarili niyang sentensya patungong Enies Lobby. Sinubukang pigilan ni Frankie ang Sea Train gamit lang ang kanyang katawan, nasagasaan siya at inakalang patay, ngunit siya'y nabuhay, ngayon bilang cyborg, at sa muli niyang pagkakadakip, nagulat siya nang makita na si Spandam na ang bagong pinuno ng CP9. Habang papalapit na ang Aqua Laguna, ang Straw Hats ay nagmamadali upang makaligtas.
Si Chopper ay nakakatalikod mula sa nasusunog na Galila Building, tinatangay ang mga sugatang si Iceberg at Polly papalayo sa panganib, habang papunta sila sa kaligtasan, ipinagbigay alam ni Iceberg kay Nami ang mga dahilan kung bakit nakipagtulungan si Robin sa CP9, dahil upang iligtas sila sa banta na sirain ng Straw Hats, na magdesisyon si Nami na pigilan ang pag-alis ni Robin, tumakbo siya kasama si Chopper upang hanapin ang iba pang mga kasamahan. Sa ibang lugar, itinapon ng CP9 ang Going Merry, layunin nilang gawing durog ito sa dagat. Si Polly ay naigal ilino ng pangalan ng Straw Hat sa mga mamamayan ng Water 7, ngunit itinatago pa rin niya ang mga detalye tungkol sa mga Pluton blueprints. Pinangunahan niya ang mga taga-bayan upang maghanap ng crew, kasama si Chopper. Si Nami ay nagpunta mag-isa sa istasyon ng C-Train, umaasang maabotan pa si Robin bago ito mahuli. Si Sanji naman ay sumakay na sa tren upang iligtas si Robin, Usopp, at Frankie. Ngunit bago pa sumabog ang Aqua Laguna sa istasyon, iniligtas ni Polly si Nami at ang mga konduktor. Isang misteryosong tao ang nagbigay ng liham kay Nami mula kay Sanji, na nagsasabing si Sanji, Usopp, at Frankie ay nasa tren na papuntang Enies Lobby. Habang ang Aqua Laguna ay malapit ng magdulot ng pinsala, nakita ni Nami si Luffy na natrap sa pagitan ng dalawang gusali. Nakita siya ni Nami at sinabihan siyang magmadali, ang buhay ni Robin ay nasa panganib. Sa parehong oras, nahanap ni Chopper si Zoro na nakulong sa isang chimney at ibinato sa kanya ang Sandai Kitetsu upang makalaya. Tinulungan sila ni Polly upang makaligtas sa malupit na alon ng Aqua Laguna. Sa unang tren, si Sanji ay nakikipaglaban sa mga kalaban at nakatagpo kay Usopp at Frankie. Dahil sa determinasyon ni Luffy na iligtas si Robin, nagpa siya si Kokoro at Iceberg na tulungan sila, at ibinigay nila ang Rocket Man, isang prototype ng Puffing Tom. Habang papunta na sila, sumunod ang Frankie family at humingi ng tulong upang makasama sa misyon. Sabi nila ay gagawin nila ang lahat para sa kanilang boss na si Frankie. Pumayag si Luffy, at ang tren ay nagsimula ng mabilis na pagtakbo. Nang halos matapon si Chimney dahil sa malalakas na hangin, nailigtas siya ni Luffy sa huling sandali. Sa parehong oras, naalala ni Iceberg ang muling pagkikita nila ni Frankie at ang mga taon ng kanilang paglago. Ipinakita ni Polly ang tunay na may sala, ang CP9, sa mga carpenters ng Galila. Pinawalang sala ang Straw Hats. Dahil dito, ang Frankie family at Galila ay nagkaisa upang suportahan ang misyon ng Straw Hats.